National High School. Masaya pang sinalubong ng gurong si Richard Ababa ang mga estudyanteng nagbalik eskwela sa Matanaw National High School kaninang umaga June 8. Sa kanyang Facebook Live, makikitang nakapila pa ang mga estudyante sa covered court ng paaralan para sa kanilang flag raising ceremony. May mga palaro rin sa mga estudyante. Process of water each day. Tama! Ang hinahanap ng kasagutan. Pero maya-maya pa, maririnig ang komosyon ng mga ito hanggang sa napakaripas na ng takbo ang mga estudyante. Naramdaman na pala ang 7.8 magnitude na lindol. Oh, lingkod! 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 Ang sumunod na nangyari, gumuho na ang isang gusali ng paaralan. Wala namang nasugatan sa insidente. Paglilinaw naman ng Schools Division Superintendent ng Davao del Sur na si Lorenzo Mendoza, matagal na raw na abandonado ang gusali, hindi na ginagamit at subject for demolition na noong pang 2019. To allay the fears of everyone para po hindi kayo magkalat ng hindi magandang balita. Ito po ay isang dilapidated subject for demolition na building at sa buong paaralan po ng Matanaw National High School, ito lang po yung gumuho. Yun po mga bagong repair at bagong construct na building ay buong buo pa po. Dama rin ang lindol sa Malita, Davao Occidental. Sa kuwang video sa loob ng Mahayahay Elementary School, makikitang mistulang dinuduyan ng mga estudyante. Sa lakas ng pagyanig, ang covered court ng paaralan natumba rin. Wala namang naiulat na nasugatan sa insidente. Agad ring sinuspindi ang klase. Sa pool din sa video ang pagguho ng isang gusali ng isang fast food chain sa General Santos City. Ayon sa FIVOX, natagpuan ang epicenter ng lindol 32 kilometro mula sa kanlurang bahagi ng Maasim, Sarangani. Isa sa mga tinitingnang dahilan ang paggalaw ng Cotabato Trench. Agad naman na naglabas ng tsunami warning ang FIVOX. Taas ang tubig sa Kiamba! Ilang minuto matapos niyan, sa pool sa video ang pag-iba sa paggalaw ng tubig sa Kiamba Port sa Kiamba, Sarangani. Agad namang inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang matiyak ang kaligtasan ng bawat mga residente sa lugar. Sa ngayon, 15 na ang kumpirmadong nasawi, 134 naman ang sugatan at 7 ang nawawala ayon sa tala ng Office of the Civil Defense. Ngayon pong tanghali, meron tayong mga initial na reports na natanggap mula sa Davao Occidental, sa Jensan, sa South Cotabato, at saka ganun din sa iba't ibang areas pa. Ito nga po yung mga apektado, mga injured na mga kababayan natin dahil sa nangyaring paglindol. May mga verify din po tayong mga casualties o yung mga hindi nakaligtas kasama dyan sa Davao Occidental, sa Jensan, sa South Cotabato. Pero again, ito po ay mga initial na datos at kinukuha po namin on the ground yung mga ulat po tungkol dito. Sa ngayon, nagpapatuloy ang operasyon ng otoridad upang matiyak na ligtas ang mga residente. Jose Robert Inventor, Nation on the Move!